ni Jesus ang aral tungkol sa ating pong pananagutan. May pananagutan tayo o responsibilidad sa pamahalaan at sa simbahan. Hindi yan magkahiwalay. Hindi yan magkaaway, kundi magkatuwang para ang lahat ng tao ay mapunta sa langit. Naintindihan ba? Yan. Kaya dito po sa kwento, kung saan gusto lang namang lituhin si Jesus, gustong hanapan ng ikasisira si Jesus. Sa tanong na, dapat bang magbayad ng buwis sa Cesar? Ang mga Hudyo galit sa pamahalaang Romano. Kasi nga, sinakop no, ang bansang Israel noong panahon iyon at lahat na nasasakupan ay may mandate, dapat magbayad ng buwis. Ang buwis nito ang siyang ginagamit ng imperyo ng Roma para panustos doon sa kanilang mga sundalo. Kasi kailangan ng armas, kailangan lalo-lalo na ng pagkain, ng supply ng pagkain. Kung wala ang buwis, hihina ang kanilang puwersa. Kung kaya, pinipilit din ang imperyo na magpataw ng buwis na ikinakahirap ng mga tao. Kaya, ayaw ng mga Hudyo na magbayad ng buwis. Lalo-lalo na doon sa pera. Kasi doon sa pera ng Roma ay mayroong nakaukit na Diyos-Diyosan. Nandoon din ang mukha ni Cesar. Para sa mga Hudyo, hindi dapat sinasamba yun. Naintindihan ba? Yan. O ngayon, yung tanong na po pwedeng ikapahamak ni Jesus kapag hindi niya ito nasagot ng tama. Kasi yung tanong, dapat pa magbayad ng buwis. So kapag sinagot niya na hindi dapat, pwede siyang kasuhan ng nagre-rebelde sa pamahalaan ng Roma. So pwede siyang kasuhan o ikulong o pwede siyang ipapatay. Kaya ang sabi ni Jesus, kung ano at sino ang nakaukit dyan, ibigay. Ibig sabihin, hindi sinasabi ni Jesus na huwag tayo magbayad ng buwis. Kasi nga, sila din ay nasasakupan. Bagamat meron silang sariling pananampalataya, paniniwala, sila ay nasa isang bansa pa rin na ginagalawan. Naintindihan pa ba? Mga Barangay 275, makita tayo. Alam ko, maingay, no? At nakukuha yung ingay nitong mga truck na ito. Itong mga ito yung mga nagbabayad ng buwis dito sa barangay. Tama ba? O hindi natin pwedeng paalisin. No? Kasi yung buwis sa pinabayad nila, yan din naman ang sinusupport ng mga proyekto ng barangay. Yung barangay magre-remit sa City Hall, ang City Hall magre-remit sa national budget. So, ganun kumikikot yan. So, hindi po pwedeng sasabihin na, ay, taong simbahan ako, wala akong pakialam dyan. Lalong-lalo na ang mga taong simbahan dapat ay marunong umako ng responsibilidad, lalong-lalo na sa pagdating sa pagbabayad ng buwis. Sino ba ayaw magbayad ng buwis dito? Sino ba yung Katoliko yan pero gusto ma-exempt sa pagbabayad ng buwis? Hindi natin pwedeng gamitin ang ating pagiging taong simbahan para lamang hindi tayo makiisa sa pagtugon sa tamang pagbabayad ng buwis. Kahit pa sabihin natin na ba't ako magbabayad ng buwis, kinukurap lang naman ng mga opisyal yan, ninanakaw lang naman ng mga opisyal yan. Hayaan mo na sila. Pananagutan nila yun, no? Pagdating ng araw. Pero kung ikaw, dapat gawin mo kung ano ang obligasyon mo, kung ano ang mabuti, kung ano ang nararapat na tinuturo ni Jesus.
magbayad, tumulong sa gobyerno, at lalong-lalo na tumulong sa simbahan. Kung ano ang hinihingi ng gobyerno, ibigay. Kung ano ang hinihingi ng simbahan, ibigay. Huwag lang tayo hihingi ng hihingi. Hihingi tayo sa simbahan, pero ayaw naman natin tumulong sa simbahan. Hihingi tayo ng tulong sa gobyerno, pero ayaw din naman natin tumulong sa gobyerno. Eh, saan tayo pupulutin? Maging mabuting mamamayan tayo. Maging mabuting mamamayan ka ng pamayanan at lalo-lalo na pagdating ng araw, tayo nawa ay maging mamamayan doon sa langit. Sa tulong ni San Nicolas de Tolentino, nawa ay makarating tayo lahat sa ating po dapat na Panginoon.